So mga lods, dito pala papakita ko sa inyo yung isa sa nire-request na breakdown daw sa winning shot ni Steph Curry. Marami naman nire-request sa akin na breakdown, pero ito gusto kong i-breakdown to kasi kahit papaano meron tayong matututunan dito. So tingnan natin ano ba nangyari. So ayan. Grabe no. Talagang doon pa pinasa para hindi lang maagaw. Pero i-advance natin dito sa sa konting sa may mas mabagal na version, yan. So dito lods, ang formation nila rito parang semi medyo semi box na hindi, medyo nakababato si Draymond Green. So ang ginawa rito unang-una, si Klay Thompson, ang ginawa niya rito is semi V-cut. Okay, semi V-cut siya at pinapatama niya yung screen papunta kay Draymond Green, yan Yan, kung makikita nyo, yun yung unang movement, ito. So, ang nangyari dyan, yung simple V-cut niya na to, nagkaroon ng separation. Yung separation na yan, Lods, yan na yung ginamit ni Draymond Green para try niyang habulin tong humahabol kay Klay Thompson. Tinitry niyang patamaan. Kagaya ng tinuturo ko, Lods, hindi naman kailangan tumama. At huminto ka pagka alam mong parating na sa'yo kasi magiging illegal pick. So, ang ginawa niya rito, iniwasan siya. Dahil sa pag-iwas na yon, nagkaroon ng mas magandang separation si Klay Thompson sa bantay niya. So, kinailangan ng bantay ni Draymond Green, si Bradley Beal yata to kinailangan niyang mag-show up saglit. Kasi pag hindi siya mag-show up at sinundan niya kagad si Draymond Green, ang mangyayari kasi rito, si Klay Thompson malilibre. Or pwede siyang dumrive, nakita niyo yung ilalim mo, sobrang luwag. So, kinailangan niya magpakita saglit. Nung nagpakita siya saglit, ang problema, madedelay siya sa paghabol kay Draymond Green. Kay Draymond Green, nung nadali siya sa paghabol, ang ginawa ng isang player ng GSW, siya yung pinuntahan para bigyan ng screen. Again mga Lods, madalas na problema natin, ang mga umi-screen sa atin, tumatabi lang doon sa kakampi. Sa kakampi natin, kahit wala naman doon yung kailangan niya screenan. Tanda mo ang screenan mo, yung kalaban, para madali siya. So ngayon, hinabol niya. Kaya tinan nyo. Paglabas si Draymond Green, tinan nyo yung number 22 ng Warriors, diba? Pinuntahan niya kung sino yung bantay ni Draymond Green na nahuli para mas lalo siyang madali. Pero hindi niya na-screenan, inarangan lang niya, biglang nag-slip siya papunta sa corner dito. So ngayon ano nangyari dito? Ang na-create niya lang sitwasyon si Draymond Green, wala ng bantay. So Kevin Durant, Draymond Green, and Steph Curry na yung rito, ang issue rito. So ang labanan dito is 2-on-1. Yung 2-on-1 situation na yan, mahirapan na si Kevin Durant dyan. So ngayon, ang nangyari dito, si Steph Curry, diniinan niya muna si Kevin Durant. Ang ginawa ni Steph Curry dito is, ano ba tawag dito? Yung weight shifting. Yun, weight shifting. Sinift niya yung weight niya papunta kay Kevin Durant para pag alis niya, medyo madedelay si Kevin Durant. So dito, alam niya na si Draymond Green makakapagbigay ng malaya sa kanya ng screen dahil wala yung bantay ni Draymond Green dito So ginawa ni Kevin Durant, sige, sabi niya switch. Kung makikita niyo yan, tumuro na siya switch. Nung sinabi niya switch, si Draymond Green, hindi na ganong inalala si Kevin Durant kasi alam niyang hihiwalay na siya kay Steph Curry. So ngayon, tinignan niya na kung anong mangyayari. Tingnan niyo to, Lods Dahil si Bradley Beal malayo na sa paghabol, tingnan niyo si Steph Curry, hindi siya tumuloy papunta sa bola. Nag-flare siya. Ba't ka pa pupunta ron, nakapag-create na ng space? Nag-flare siya. Although, masyadong athletic talaga to si Bradley Beal, muntik pa rin niya mahabol yung bola at may steal. Diyan tayo nagkamali lalo. Dahil sa mga na-create na sitwasyon sa una, kinailangan tuloy ni Bradley Beal na magkaroon ng urgency para habulin si Steph Curry. Yun lang, dahil doon di na siya nakapag-isip ng maayos, hinabol niya yung bola. Dahil kung di niya hinahabol yung bola dyan, Lods, at tumapat lang siya kay Steph Curry, baka hindi na itira ni Steph Curry ng maayos yung bola So dahil sa sumundot siya rito, yan, turn around 3 points lang. Napakadali lang kay Steph Curry. Ang galing din ng pumasa. Nakita niya, nag-flare. Hindi niya pinasa ng palobo kasi malayo na Baka ma-outside. Ang ginawa niya, dito niya pinasa ng medyo mas advanced ng konti. Nag-bounce. Good catch. And shoot. So mga Lods, grabe yung nito. Grabe yung pwede mo matutunan dito. Simple things lang, di ba? Unang-unang ginawa rito, small lang yung bikat niya, no? Nakita niyo? Simple bikat lang yan. Napakaliit na bikat lang yan, no? Pero nagkaroon ng effect. Tapos si Draymond Green, diba? Naglagay na ng konting screen kahit hindi tumama. Nadali naman. Kaya tuloy si Bradley Beal, kinailangan humilp yan, diba? Inulit lang natin, diba? Pero gusto ko lang bigyan ng emphasis. Yan. Tapos yung number 22,
Ang hinabol niyang screenan, yung kalaban, hindi yung kakampi. Okay? Yan, yung kalaban ang ini-screenan, hindi yung kakampi or yung hangin. Mali yung hangin ang ini-screenan yung kalaban talaga. Kaya nakapag-create ng 2-on-1 situation dito. Which is, kinailangan ni Kevin Durant na makipag-switch sana kay Bradley Beal. Mas maganda sana kung siya ang bumabantay dahil mas matangkad. 'Di ba? Pero dahil dyan, nagkaroon ng ganitong sitwasyon. Kung saan, ang layo ni Bradley Beal kay Steph Curry. Paano kung hindi naman nag-switch kasi yan, Lods? Kung sinundan niya si Steph Curry dito, tingnan niyo, Lods, may iwan si si Draymond Green dito. Ito lalabas. Kaya tama rin yung switch Talagang yung sundot lang ang naging problema rito. At yung masyadong malayo si Bradley Beal. Kaya nakapag-flare si rito. Ang ibig sabihin ng flare, dapat didiretso ka doon, pero bigla kang umatras. Yan ang flare. O, di ba? So yun lang, Lods. Sana meron kayong natutunan sa mga pinagsasabi ko at may sense tong mga pinagsasabi ko. At kung may mga tanong pa kayo, just comment below. Thank you.